Masaktan. Next, wakame. Favorite yan ni Papa. Hindi nahon pag masyadong marahas. Scrambled soup ang ending. Ayaw natin yan. Hi, ako nga pala si Papa. Steak video daw to. Pero ayun, gulay na naman ang opening. Sa amin, kahit steak ang star, gulay pa rin ang unang lalabas. Siyempre, lahat yung galing sa garden ni Mama. Fresh na fresh, promise. Salad, laging may sibuyas. Hindi pwedeng mawala yan. Mama style yan. O siya, Mama, spotlights on you. Thanks, Papa. Ako naman ngayon, habang ikaw chill mode ulit. First step, onions and carrots. Onion pa lang, luha na. Pero hindi iyak sa heartbreak to, gawa ng sibuyas lang. Para rin kay Papa, minsan napapaiyak ka, pero sa huli, mapapangiti ka rin. Okay? Sa kumukulong tubig sila. Luto na kayo mga veggie! Next, salad time. Lettuce, honestly, di ko na maalala kung kailan ko to tinanim. Basta lumaki siya, unlike si Papa na di pa rin lumalaki. And now, sibuyas para sa salad. Signature ko yan. Alam mo, dati si Papa nagulat talaga. Sa Japan, walang nagsasama ng sibuyas sa salad, sabi niya. Pero pagkatapos ng first bite, wow! Ang sarap pala! Ayun, ngayon siya na nga ang unang kumukuha. Kaya ngayon, hindi salad kung walang sibuyas. Ayos, gulay complete na. Papa, ikaw na ulit. Uy, tapos na agad si Mama. Ang bilis talaga. Habang ako, well, support lang. Okay, ito na ang part na pinaka-exciting. Ang dressing. Akala nyo basic lang? Hindi. Base namin, pad thai sauce. Oo, Thai yan. Tapos may ume juice, Japanese style. Baka sabihin nyo, yung toyo, vinegar, relax lang, baka gamitin din yan. Pero ngayon, level up muna tayo. Hindi ito yung typical na halo lang ng oil at suka. May twist, may culture, may kwento. At ako, wala akong ginawa, pero proud ako. Ayan na naman si Mama sa kusina. Si Papa, nasa gilid lang parang boss na kunwari may ginagawa. Pero wala talaga. Una, itlog muna. Pakpak, haluin ng dahan-dahan. Kapag sobra ang halo, baka pati puso ni Papa mas scramble. Next, wakame. Paborito yan ni Papa. Akala mo puro karne lang gusto niya. Pero secretly, fan din ng seaweed. Ngayon, ibubuhos ko na ang itlog sa sabaw. Dahan-dahan lang parang pinapainom ng gatas ang baby. Haluin ng maingat, ayaw nating maging scrambled soup yan. Okay na, perfect ang sabaw. Ngayon, gawin natin ang steak sauce. Gagamit tayo ng chuyu, isang Japanese style na sauce na gawa sa fish broth. Ibuhos sa kawali, painitin ng kaunti. Tapos ilagay ang sibuyas. Hayaan silang magpakulo ng sabay, parang slow dance ng mag-BFF. Pampalasa, konti lang. Hindi kailangang marami ang tunay na luto galing sa puso, hindi sa dami ng sangkap. Ayan, tapos na ang prep work. Papa, baka naman sawa ka na sa kakaupo mo dyan. Ikaw na ngayon. Wow, tignan niyo yan. Ang sauce parang concert pa-climax na. Ang bango. At ayun na si Mama, hawak na ang steak. Parang chef sa TV pero mas cute. May salt and pepper siya. Grabe. Ang intense ng concentration. Parang nagme-meditate habang minamasa ang karne. Ako, takot akong gumalaw. Baka maistorbo ko siya. Ngayon, yung sauce, thick na, glossy pa. Lasang pang restaurant, gawa sa bahay. At heto na. Ang sagrado, ang maalamat na sizzling moment. Mama, ready na ang kawali. Juice. Naku, narinig nyo yan? Parang symphony ng masarap. Ako talaga, saludo ako kay Mama. Ganitong klaseng galing. Hindi basta-basta. Alam mo, dapat dagdagan niya yung allowance ko. Sa effort niya,
Deserve niya ng raise. Pero ako rin. Okay, luto na. At syempre ako rin ang taga-kakat. Gamit ang gunting, dahan-dahan, parang nagpuputol ng velvet. Smooth at satisfying. Tignan nyo naman tong karne. Ang crispy sa labas pero juicy sa loob. Ito yung tinatawag na balance in life. Sabi nga nila, hindi mo makukuha yan sa microwave. Si Papa, lagi niyang sinasabi, ang galing mo talaga magluto ng steak. Pero alam naman natin, etong style na to, ako lang ang may alam. Sorry Papa, original recipe to. Hindi pwedeng i-copy-paste. Eto na, bawat Kumain ka hiwa, na? perfect. Isa pa, tingnan mo, may juice pa sa loob, pero di raw. Medium rare, pero walang dugong sumisilip. Yan ang tinatawag na golden zone. Okay, lagay na natin sa plate. Tapos, steak done and delicious. Soup ready to serve. At yan na lahat ng pagkain. Perfect. Ang sarap tingnan. At sigurado, masarap din kainin. Ako talaga, sobrang swerte ko sa asawa ko. So ngayon, oras na para tumigil sa salita at magsimula sa pagkain. Real life couple, kayo na. Itadakimasu! Ayan na, yung ngiti na parang wala pang ang subo, panalo na agad. Alam mong luto ni mama yan. Si mama talaga, kailangan muna daw uminom ng soup para uminit ang tiyan. Tapos salad muna para daw sa diet. Pero ingat kayo, pag pinutol niyo siya habang nagsasalita, baka may sapak. Kaya tango-tango lang muna, okay? Saisho soup na mo. Kasi pagkagutom tayo guys, or every time na kakain tayo, kailangan ay uunahin natin palagi na mag-soup before tayo magsubo ng any mabigat na pagkain. Itadakimasu! Aray, ang init. Ay teka, nanonood lang pala ako. Grabe, parang ako na rin kumain, oh. Para kayo nasa Chinese restaurant yung lasa niya. O, ayan na. Magsisimula na ang Ito naman kwento yung tungkol ating sa salad. garden salad. Unlimited gulay anytime. Baka naman nakatira ka sa bukid. Sobrang gutom. Tapos yung dressing naman ng ating salad ay eto namang pad thai. Tapos, pangalawa dapat na susubo natin guys, magsasalad muna. Para hindi kayo makarami ng kanin. Salad muna tayo. Itadakimasu! Homemade dressing lang yan, ha. Pero yung ngiti mo, sobra naman. Mayo. Ang saya ng ngiti mo. Grabe, Oo guys. nga, yung asintamis Patay, gusto ng naman, umi. Panalo talaga. Basta may umiboshi guys, super sarap. Tapos masarap siya pagka, syempre magiging special lalo yung salad nyo kapag may almond nuts or any nuts. Hoy kayo ha, huwag masyadong PDA. Syempre yung ating steak. Aba, yung ngiti mo, mas masaya pa yata kaysa nung sinagot mo si Papa, Kuya, kain pa ha? ako. Ako na ashi. Normal ba talaga yung nagpapadyak pag masarap ang pagkain? Comment nyo naman dyan. Aba, mukha mo parang ikaw yung sinagot sa proposal, ha? Di pa nga tumikim, kinikilig na. So ayan guys, alam nyo kapag rare lang ang luto ng beef, ayan, kung makikita nyo guys sa riwa pa, kasi pag rare lang ang luto ng beef, mas lasang-lasa nyo yung beef. Tapos malambot guys kapag rare lang yung luto ng inyong beef. Uy, saan ka tumingin? Parang nakakonect sa outer space, ah. Sobrang sarap. Grabe kayo. Habang nag-e-edit ako, napapangiti na lang ako. Couple goals nga eh. Kasi nililutungan ko guys para hindi ko matas yung baka natin. Masarado niya, masild niya yung sa ilalim pagka lumutong siya. Kita niyo to manipis. Una siyang naluto. Medyo kumunat, matigas kasi hindi siya ganun kakapal na beef. Kaya mas prefer ko talaga yung rare. Ang ganda ng ngiti mo habang kumakain. Sobra. Abor mo na. Kaya next time, konting diet din paminsan-minsan, ha. Concentrate mo na kami. Salamat sa panonood hanggang dulo. Comment kayo dyan, ha.